Bata pa lang ako noon, pero nauunawaan ko na ang konsepto ng tunay na pag-ibig. Nangarap ako noon na magkaroon ng masayang buhay ni asawa. Kaya naman, masaya ako nung makasal tayo. Mula nung nakilala kita, niligawan hanggang sa naging nobya, nakasal at naging asawa at bumuo tayo ng isang pamilya, palagi kong sinisikap na magpakita sa iyo ng tunay na pag-ibig sa ating pagsasama bilang mag-asawa. Inisip ko noon na madali lang maging isang asawang babae. Pero mahirap pala sa realidad. Maraming hamon sa buhay ni asawa. Maraming pagsubok ang ating dinaanan na halos tila susuko na tayo sa lahat ng mabibigat na mga pagsubok. Pero mas pinili pa rin natin manatili at patuloy na ibigin ng isa't isa. At alam ko na nagawa natin ito dahil kay Jehovah. Ako, ang nagustuhan ko sa tao ko yung pagiging matiisin niya, yung pagiging makapatensya niya. Sa kalagayan ko kasi, mahirap pagtiisan yung yung personality ko eh. Pero siya, nagagawa niya yon sa 25 years na pagsasama niya. Masayang masaya ako na siya yung naging kapareho ko sa buhay. Katangian. Una, napaka-thoughtful niya, saka loyal, faithful. Hindi lang sa akin, kundi pati kay Jehovah. Kaya kahit anong pagsubok ang dumating sa kanya, talagang matatagpan si mahal niya si Jehovah. Ako, ang challenges na talagang matinding pinagdaanan namin yung mga problema sa pamilya. Sa tulong ng Diyos na Jehovah, napagtagumpayan namin yun. Mas lalo pa nga kami tumatag dahil dun sa pagsubok na yon. Kaya ngayon, nagtatagumpay kami sa pagsasama namin sa tulong ng Diyos na Jehovah. Yung sa family ko kasi maraming ginawa sa kanya. Yun nga, kaya nagusto ko sa kanya kasi. Kasi maraming nangyari sa kanya kahit sa family ko, kahit matagal pa rin siya. Kaya, kumbaga marami talagang pahamon sa buhay. Sa buhay namin 25 years, pero natutuwa kasi kahit gano'n, andito pa rin kami. Ako, ang lagi kong naiisip dyan yung example ni Jose. Kasi si Jose, parang similar siya ng pinagdaanan din katulad sa akin. Kasi sinaktan siya ng kahit kapamilya niya. Tapos pinagbintangan siya, pinaratangan siya. Pero patuloy pa rin siya sa pagsamba at saka pagtitiwala kay Jehovah. Kaya nung dakong huli, pinagpala siya. Parang ganun din ang pinagdaanan ko Kung hindi ako nagtiwala kay Jehovah rin, baka wala na rin ako, hindi ko natulungan yung asawa ko, saka yung pamilya ko, yung anak ko na sumulong sa espiritual. Kaya nakakapagpatibay talaga yung panahon nun na dumaranas kami ng mga problema. Kaya yun yung nagpatibay sa akin. Siyempre dahil time na yon lagi nagkakaroon na kami ng pagtatalo dahil nga sa side ko, family ko. Nakatulong din sa akin yung ano, nung una ko rin to 13-4 yung pag-ibig kay matitisi. So, yun, parang nagpatibay sa akin. Saka, siyempre, padadangin. Dahil nag-aaway kami, siyempre, naalala ko yung mga so, parang nire-reminis ko pa paano siya nag-effort, gano'n. Para hindi yung pag-ibig lalong umano pa rin. Medyo kinakabahan, mas kabado pa nga ako kaysa nung kasal namin Pero siyempre, excited, masaya. At umabot kami sa ganitong 25 years. Kahit nakabubundok yung nangyari sa buhay. Siyempre, kaya kami kasi umabot kami ng 35 years Kaya masaya kami sa tinagal ng pagsasama namin. Para sa mahal kong asawa,
Mahal na mahal ko siya at kung ano yung naramdaman ko sa kanya nung una ko siyang nakita, hindi ko kilala, ganun pa rin yung nararamdaman ko para sa kanya ngayon hanggang sa pagtanda namin. Kaya ang hiling ko lang sa Diyos na Jehovah, nawa pagtibayin pa yung aming pagsasama at kung ano yung naramdaman namin para sa yung simula. Nawa ganun pa rin yung maramdaman namin para sa isa't isa hanggang sa paraiso. Kaya mahal na mahal kita, mahal kong asawa. Nawa pagpalain tayo sa yung ating mga kaibigan na masaya at maligaya hanggang sa paraiso. Salamat kasi sa tunay mong pagmamahal kay Jehovah kasi kahit sa simula pa lang maraming naging problema pero nalagsasabi na matatag at ganun din salamat din sa pagmamahal mo kasi siyempre marami rin akong mga nagawa pero mga wrong move mga ganun tapos hindi nagbago yung pagtingin sa akin tsaka siyempre talagang thankful ako dahil sobrang mahal ko si Hope kasi nakita ko talaga sa iyo yun na kahit na anong nangyari talagang umalis ka ng depression pero nanatiling ka pa rin talagang matatag na siguro promise ko sa'yo kung hindi ko nagawa yung dati na nag-strong ako na Kuha tayo? kasi diba kita napagtanggol dami nag-ano na parang yung ex ko sa akin, hindi ko nagawa. Pero ngayon, promise ko sa'yo, hindi na mangyayari yun. Saka, siyempre, lalo kitang, lalo ko maging strong para sa'yo kahit anong nangyayari. Going to strong lalo at nakasama si Jehovah. At tamang hindi magbago, pagpatuloy siya at magkaroon siya ng magandang tulungin sa sa organisasyon ni Jehovah. Magkaroon din siya ng sama tayo sa loob ng organisasyon. Siyempre dahil sa iyong bumahal sa akin, kaya naman sobrang thankful ako kaya kalamabili ka. Gusto ko, magtanda natin, maging tayo. Maglilingkod tayo kay Jehovah ng kasama. Kaya sa loob ng 25 years na pagkasama natin, maraming masasayang mga nangyari. Pero marami ring malulungkot ng mga pangyayari. Pero masaya ko dahil sa kabila ng lahat, mahal pa rin natin ang isa't isa. Kaya Romel Riuta, salamat sa pagmamahal na patuloy na pinakita mo sa akin. Salamat dahil hindi ka sumuko.
Gusto kong sabihin sa iyo, mahal ko, Mildred Riuta, na maraming salamat sa pag-ibig at pagmamahal mo sa akin, mahal ko. At gayon din, maraming salamat sa ating Diyos na Jehova para sa tunay na pag-ibig at pagmamahalan natin. Ngayon, feeling ko, ito pa lang talaga ang tunay nating kasal. Parang ngayon tayo magsisimula ng mas masayang pagsasama dahil mas kilala natin ang isa't isa. Kaya pangako ko na yung mga bagay na inaasahan mo noon na di ko nagawa ay aking gagawin ngayon. At higit sa lahat, pangako ko, gagawin ko ang lahat para makatuloy tayo sa bagong sanlibutan na magkasama.